verse number 27, unya kamoy mubasa sa verse number 28. Okay? In verse number 27, ningon ang Bible, a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I commanded you this day. Okay, ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong, magampo kita. Among dalaygon nga amahan, Dios namo nga gamhanan, tag-iya sa mga kinabuhi, Dios ni Abraham, Dios ni Jacob, Dios nga mo nagluwas namo. Salamat kay Ginoo. Sa pangalan ni Ginoong Hesus kami nagabayaw, nagapasalamat, nagpasidungog sa tanan nga imong gihatag namo, labi na gyud Ginoo. Sa dako kay nga gasa nga imong gihatag. Salamat sa imong grasya. Lord, nagpray ko amahan ini nga kagabihon. Nga ikaw Ginoo mag-uban ka namo. Nasayod ko Ginoo nga nang imong presensya karon, nagtan-aw ka sa imong mga kinabuhi, nakakita ka sa matag usa namo. Tungod kay nagingon ka sa imong pulong Lord, usa o duha nga magtuon sa imong pulong naa ka. Lord, among gihangyo nga ikaw Ginoo magapanalangin bisan pa man sa imong pulong among paghisgutan karon nga kagabihon nga kini mohatag og pagdasig namo, maghatag og a reminder sa matag usa Ginoo. Lord, nasayod sab ka sa mga kalapasan, pasaylo ami amahan ug gayoy tugot Ginoo nga ang kaaway makabalda sa mga pagabuhaton karon. Gihangyo nako ang imong linibuan ka mga anghel sa proteksyon Ginoo labi na sa mong palibot. Gamita sab ko nga instrumento lamang amahan. Lord, nasayod ka nga wag koy mahimo Ginoo kung wala ka. I-bless Ginoo ang imong pulong, i-bless pud ang imong mga katawhan. Ako sab nga giampo Ginoo bisan pa man among pastor nagbiyahe sila sa karon paingon dinhi. Ikaw Ginoo maga-bless usab kanila nga maabot sila nga safety. Tanan akong gi-pray in Jesus name. Amen. Okay, makalingkod. Singon ang Bible kung balikon pagbasa, and curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside. Sa verse number, out of the way which I commanded you this day, to go after other gods which ye have not known. Okay? So ang title sa message mga igsoon nga kung pagadadon karon nga kagabion is about the secret of blessing. Una di sikreto sa panalangin, pastor? Oy. Okay? The secret of blessing. Sa kadtong mga nakabalo na ni, adili na ni sikreto ninyo, pahinomdom na lang ni ninyo. Pahinomdom na ni nato. Okay? Kay balo na di ka, pastor, kabalo naman ta kung sa sikreto sa blessing, di ba? Ato na masabtan di sa unahan. Ug kadto pong wa pa pud makasabot kabaloan so sikreto pa ni, pero atong tan-awon sa pulong sa Ginoo ug aton ning isgutan karon, okay? The secret of blessing, matag usa nato ka Kristiyanon gusto tag blessing, di ba? Wa agi gusto nato og tunglo. Pero ang Bible lagingon ang pulong sa Ginoo sa verse number 27, a blessing if ye obey the commandments of the Lord. So unsaon man nato nga atong mabatunan sa atong kinabuhing Kristohanon or atong masabtan ang blessing or maangko nato ang blessing kung sikreto pa rin nimo. Unsaon man nato. So number 1, dili ta maglangan tungod kay napay kaslunon. So kung imong tan-awon dinhi sa ato sang tan-awon kini nga passage sa Bible sa okay kanaday. Okay. So kung namoy mga Bible diha, tan-awan ninyo in Philippians chapter 2 in verse number 16 ingon niya, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. So mao ni ang unang rason mga igsoon atong maangkon o masabtan or atong mabatunan ang sikreto nga panalangin sa Ginoo, ang blessing sa Ginoo mani. Number 1 is holding forth the word of life, or atong huptan mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Atong barugan mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Okay? Unsa man ang kung sa Tagalog pa, holding forth or huptan nato or panghawakan natin ang salita ng Dios. Amen ba? Okay, mahirapan tas tumang kalisod anig magtagalog ta kay di mata Tagalog gini. So, mo na mga igsoon, holding forth huptan mga igsoon atong kung mahimo ayaw pagbulag barugi ang pulong sa Ginoo, i-aplikar nato mga igsoon ang pulong sa Ginoo nga naman tungod kay naa dinhi ang sikreto mga igsoon sa blessing. Okay? The secret of blessing naa sa Bible. Kung atong tan-awon mga igsoon si Jacob,
Kung atong tanawon sa Genesis chapter 32 in verse number 22, ato na lang i-summary ang kinabuhi ni Jacob sa diha nga nibiya siya sing ugangan, then naglakaw siya, nasa sa journey. Then nanghid siya sa iyang igsoon nga si Esau, iyang gisugo ang iyang messenger o iyang servant nga tuwa nga akong igsoon nga si Esau ing nga mulangyaw nako. So tuod man laktod nga pagkasulti ni adto ang iyang messenger, then nibalik ni Jacob. Then ang message nga gidala sa iyang messenger nga to ni Jacob, niingon si Esau nga muadto ko kay magdala po ko og mga tao. Kung ako masipyat 400 men. Hadluka kay ni Jacob boy. So ang iyang gibuhat tungod kay nagkabikil man lagi ni sila, di ba? Naman ko ni sila kanang against ba? Hadlok si Jacob. So iyang gibuhat, i-divide taning atong mga tao. Okay? Tungaon tani. Nya kung mutungha gani si Jacob, kamoy iyang makitaan ingnan nga ako sa ulahi. Kabalo po si Jacob, no? So, tuod man laktod nga pagkasulti, nabahin na sila, naabtan siya o gabi. Okay. Kung ito tanawon, diretso ra ko dahil sa verse number 24, tulad ng gibutang nga mga verse, at least inyong ibasa. O tanawon ha. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. So, kung imong tanawon, unsa may itong makatunan niya na mga igsuon. Si Jacob, nakigbugno siya. Kung imong tan-awon ang iyang gibugno dili wakwak. Dili wakwak ang nakigbugno niya ng kagabion. Kuyawa ba na nang kasulay na mo na gibugno wakwak ko mo ko kadung mo ko kasulay pud niya na kay kining wakwak hadlokon ta ba. Hala ayaw anha diha kining wakwak. Usa bitaw nga makahimong tapulan ining atong mga anak no kanang atong hadlokon nga ni wakwak. So kamong mga ginikanan ayaw na ninyo hadlokan na inyong anak nga naiwakwak diha kay mo na hinungdan nga di na maminaw suguon kay naiwakwak. Okay, so ang nakigbugno ni Jacob diha kung imong tanawon, nakigbugno siya hantud diha sa ning reklamo na gud iyang kabugno kinsa man na pastor. Kung imong tanawon ingon ang mga Bible scholar o sa mga pagtuon mo ng appearance si Jesus Christ or ang angel sa Ginoo, no? So unsa ilang gibuhat? Nakigres unsa man grace nakigrisling ba? Nakigbugno, nakiglayog siya sa Ginoo. Mingon ang katong iyang gikabugno nga buhi ko. Mingon si Jacob, adi gyud ka nako buhian, hantud nga di ko nimo panalanginan. Ano man? Siguro nasabtan ni Jacob nga mao ni ang akong gibugno mao ni alagad ni sa Ginoo or angel ni sa Ginoo, ang Ginoo gid gigak, di gyud niya buhian. Sa buhi lagi ko kay buntag na. Di ka nako buhian, ngano man? Di ka nakubuyan hantud di ko nimo panalanginan. So ang gibuhat niya, di man gyud si Jacob. Iyang gidapi or lain pa nga pinulungan ang uban gihikap ang iyang piyak-piyak. Lain piyak-piyak. Pero dapi-dapi man sa ato, di ba? Kailan mo dapi-dapi or diri sa sampot? Iyang siguro gidapi ba ang sa Bible imong tanawon hitouch or ang uban gihikap, pero posible pog hikapon lang. O ba sig hikap ra puto sa Ginoo, pero grabe nang maghinera siguro, takabalog, unsa gina siya. Basta kay napiang si Jacob. Okay? Naunsay lesson na mga igsuon. Si Jacob, nasayod siya nga, iyag yung na-detect or iyang nasabtan nga ang Ginoo to. Wa gid niya buhii ang Ginoo. Gigakos gid niya hantod panalanginan. Naunsa may application na pastor. Ingani. Sa atong sa first na to nga puntos mga igsuon is holding forth the word of God. Kung sa Ginoo na gani, ayaw undang nga dili ta panlanginan sa Ginoo. Ayaw surrender sama ni Job, di ba? Tanawa si Job. Ba di gyud ka nako buhian. Hantod nga di ko panalanginan. Mingon ang angel kinsa man dingani mo? Jacob. Agi panalanginan gyud sa Ginoo. Sige, dili na Jacob imong pangalan karon didto nagsugod ang iyang pagkangalan no? Israel, okay? So mo na mga igsoon, basta sa Ginoo na gani layog. Layo gyud, kupot gyud. Ayaw surrender nga hantod nga dili ka panalanginan sa Ginoo nang sama ni Jacob ba. Di ta gyud ka buhian hantod di ko nimo panalanginan. Sadto say mga igsuon nga imbes hapit nang ta naka ang blessing hapit nang ta makabot pero muundang man ta. So naghinay-hinay na og balik kinuon. Hantod magkawala.
Okay? Si Shadrach, si Meshach, ug Abednego, ato na lang hisgutan mga igsoon, si Shadrach, si Meshach, and Abednego sa Daniel chapter 3 in verse number 16, Daniel chapter 3 in verse number 16 to 17. Okay, Shadrach, Meshach, we know the story, di ba? Kabaluta sa storya ni. Okay? Nag-ungaw sa kamatayon ng ilang kinabuhi. Nga naman, naa sila sa pagpili nga, kung imong tanawon ba, delikado gid kayo. So sa tawhanon nga paagi ba, kung atong sabton pagkakuyawan na no, patay man gyud ka. No? Patay gyud kung dili na nimo buhaton. Pero Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said unto the king, O King Nebuchadnezzar, okay? We are not careful to answer thee in this matter. Tungod kay mingon man gud si Nebuchadnezzar ani nga kung tunog na gani ang trumpeta. So luhod na mo, yukbo mo. Pero mingon si wa dili mi man duha-duha pagtubag nimo niini nga matang. Ingon sila sa verse number 17. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. Mao man ang ilang padulngan, okay? And he will deliver us out of thy hand, O king. Pagkasukoa sa hari. Pagkasukoa gyud sa hari. Pero unsay ilang unsay lesson mga igsoon ko diha sa Ginoo? Kasabot sila sa pulong sa Ginoo. Gibarugan nila ang pulong sa Ginoo. Maingon gyud sila nga, King Nebuchadnezzar, di gyud mi magpanagana pag ingon nimo nga dili gyud mi mosimba ana. Kung luwason mi sa among Ginoo, okay. Kung dili, basta kay dili gyud mi. Nga naman, gihuptan or ilang gibarugan ang pulong sa Ginoo. Okay? Si Daniel, di ba? In Daniel chapter 1 verse number 8, but Daniel purpose in his heart, di ba? Sa dihang gioperan sila sa kay nahimo man gud silang slave. Kabalo na tani nga istorya. Pero ang ipakaon unta sa king, gisugo niyang eunuch kadtong mga humba ba? Na ba humba sa una? Mga kanto tanawon bitad sa picture no, mga ulang nga dagko, mga kasag sana picture po to pero uta kay ba og mga on na ba na sa una, ilan na ba nang kanon. So ang gipakaon sa hari kay contest iya mo gud gi contest kinsa gi bright ba pakanon gyud maayo karon ang nahitabo si Daniel dili niya gusto hugawan ang iyang kaugalingon kay nakabalo siya nga dili na pwede sa ilaha nga side labi na kay mga Hudiyo man gud ni sila nya mga hintil man gud ning mga si King Nebuchadnezzar parehas nato di ba so refuse siya nga dili na kuyawa sa eunuch kuyawan siya, patay ko ani, kung dili mo mukaon ani nga kung gitunol ninyo. Pero ang uban, nakaon gyud sakto. Pero unsay itong lesson na mga igsoon nga makuha, ni barog or ilang gibarugan or iyang gibarugan ang pulong sa Ginoo. Abi niyo? Pag present na, kabalo mo, ang katong sigig kaon og humba. Sama na, pastor. Katong sigig kaog nindot nga sudan, arthritis na siguro to. Pero sila nga sigig kaog utan. Utan lang amo. Himsog kay lawas, gwapo pa. Oh. No? Siguro nila na epektuhi ilang lawas siguro sa pagkaon nga utan. So nindot gid ang utan. Tanutan lang kini mga Bible student to, siguro ni kaog utan, perting mahala man guys utan. Tagaan lang sa nato nig mga kutob sa atong makaya. Okay? Buhi pa mo gihapon kini mga Daniel siguro nanay mo tagna ani. Ang kuya onig managna na nga mobalik si Jesus Christ karong sunod bulan. Okay? So mo ni. Now, ni-refuse siya mga igsoon tungod mga igsoon kita nakabalot sa pulong sa Ginoo. Sa lesson pastor pag naa gani mo invite nimo og kanang mga FIESTA. So man na pastor? Di lang nato buoron dito sa konog. So, barog sa pulong sa Ginoo. Barog ayaw kadto. Amen. No, dasluyo. Dasluyo hapit na. Dini sa ato hapit na. So nang FIESTA pastor. Barog sa pulong sa Ginoo. Makalain na sa atong mo na si Daniel dili niya i-defile ang iyang kaugalingon. So kana makalain baya paminaw no? Kaya ito man lagi si kuan dito.
Nananghid na mga pastor. At pagkakuyawan na no? So in Revelation, in Joshua 1:8, di ba? So, pulong sa Ginoo ta tong gisgutan na. And then, Joshua 1:8, this book of the law, so they gisgot siya about success. Ang success, di ba na blessing? Blessing na, mo ni ang sikreto sa blessing. Ang pulong sa Ginoo. Kanang katong sigig pangutkot dag mga bulawan na araman rin sa Bible, Pastor, di man na tuwa sa langit, to? Lunlun bulawan, ni kanta ganyan sa funeral, lunlun bulawan, balikan ganyan sa mga Bible student. Ang atong pagalaktan, mga kasakit, blessing, di ba? Di ba na blessing? Okay. In Revelation chapter 1, verse number 3, tanawa. Revelation 3, I mean. Kung 13 ba di siya? 3? Ito tanawon. Murag. Sa verse number 3. Okay, nara. Nasubraan og napulo. So, sa inyo na, blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy. So, manang gingon diha nga, hear the word of this prophecy. Mo na ang pulong sa Ginoo. Gisgutan da. Okay? And keep those things which are written therein, for the time is at hand. So, blessing. Okay? Kinsa man po'y blessed? Kinsa blessed? He that readeth. Sa may imong basahon, pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo imong basahon, dili ang Facebook. Okay? Facebook. Grabe no gidi. Kanus apa ka na mahuman ng nakasulay ba mo nga mahuman ng scroll? Wala no. Dikit mahuman ng scroll oy. Lo. Ako maglagot ako sa kong kaglingon nga di magidi mahuman og scroll eh. Okay? So makalangan kayo eh. Okay? So diri tas pulong sa Ginoo, okay man kung na kay cellphone tan-aw kag kanang makatabang sa espirituhanon nimong kinabuhi, tan-aw kag mga video, minaw kag kanang mga wali, minaw kag mga kanta nga makapadasig nimo. Tumao na siya pero basa na lang ka nga sige gagbasa sa mga comments diha. Lisod na. Dili ka blessed di ara sa Bible. Blessed is that kinsa ang blessed? He that readeth the word of God. Ikaduha, he that hear. Di ba? Balik kargo to nga verse dai, palihog ko okay. Sa verse number 3, okay, blessed is he, number 1, he that readeth, number 2, they that hear the words of this prophecy. Blessed. Okay? Sunod, and keep those things which are written therein. So, naaara dire sa pulong sa Ginoo ang sikreto. Naaara sa pulong sa Ginoo. Okay? Number 2. The secret of blessing, number 1, holding forth the word of life, or ang pulong sa Ginoo atong barugan. I-aplikar mga igsoon. Ikaduha, keeping your head on straight. Saan man na, Pastor? Sa itong pagpangalagad sa Ginoo, diretso-diretso ta. Kasulay po kag mag-drive ka. Sulay ragon mag-drive ka. Magsige kag tan-aw labi nag-syudad, di ba? Syudad, adto do ka syudad. Nabita to inang utana nga nagsunod siya sa motor ba? Nagsunod siya ng sakyanan. Karon na may nagtapat niya. Brad. Ang imong side stand. Pagtan-aw pa niya. Imbis kay intabang siya nga dili makuha tong tarong ang side stand pagyanghag niya didto siya sa lubot sa sakyanan. No? So sa atong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon, straight lang. Di ta maglikoy-likoy. Ngano man, ang blessing sa Ginoo straight, nasa straight, wala sa likoy-likoy. Okay? Okay, tanaw na to ang Psalms chapter 1. Sana ba ni chapter ni Psalms? Psalms 1, verse number 1. Okay, palayo ko daday. Salmo 1:1. Okay, nara, nagisgot na po do. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.
Ayaw pagpakighugoy-hugor, ayaw pagkuyog niya itong mga tao nga mga unbelievers. Pwede man mo kuyog, pero ayaw confirm sa ilang gihimo. Pwede man na, believers man na akong mga kuan pastor, mo na, ma-birthday. Pero ayaw po og barog sa pulong sa Ginoo, ha? Na ato'y time nga, nasulti naman ako ninyo, katong akong kinugos ba? Giupiran, gid ko niyag biro, gid ko lingi. Pagkalamian naman gid ni imnon unta. Pero di gid madasa kang konsensya, duha ka bukber, naluoy na lang ko sa kong kumpare. Pre, inom ta pre. Pastang pagkabugnawan lang gis beer, ambot na lang ninyo. Panguhaw na ng uban niya ba? Ayaw pagpakigugoy-hugoy nga naman. Tanawa, blessed. Ayaw pagsunod adto keeping your head on straight sa pagpangalagad nato di sa Ginoo, diretso lang. Okay? Don't follow to your unbelievers friends. Then don't go to their ways. Diba? Ingon diha, blessed is the man that walk it not. Okay? So don't go to their ways. Ikaduha, don't walk to their ways. Don't sit with them. Labi na og dadun kag sa kadalon. Kani pahiluna ta ni pasuok lang ta kan dito makitaan. Okay. Pahipi lang ta kay bisig di mo labay dia ba nya kaluan pug pina kuan nya magmaas lang, nya mag-rayban. O nya naman po yung mga eyeglasses karon nga mo itom og mainitag adlaw, adi ra pod mailhan. So, the word din mga igsoon kung atong tan-awon, walk not in the counsel of godly, lain nga message mga igsoon is kanang word nga walk not in the counsel of the ungodly, counsel, don't listen to what the ungodly says. Or ayaw pag kanang paminawa kung unsa ilang giingon nimo, labi na og dili maayo. May ka bitaw no? Okay ni da? Laay man kinibuhing Kristohano no kay bawalan man unta. Nagi sa Kristohano. Bukid gid sa akong buot ning kon membro to namo sa church, bago pa siya. Yan na baptize, membro sa church. Bukira gid sa akong buot ning Kristohano ang kinabuhi pastor. Bukid gid kuno kay niya. Maglisod siya sunod sa pulong sa Ginoo kay maglisod man po siya biya siyang kaugalingon nga mga binuhatan nga dili maayo. So kaunsilan din siya or tambagan din siya nga mao ni yang mga kauban pod kay puros mga unbelievers so agad. No? Dili siya makatindog. Okay? Hanaot mga igsoon nga kung unsa isulti sa mga tao nga dili Kristohanon nga labi nagdili na maayo, timbang-timbangan ayaw og paminaw. Okay? So kani ang imong angay sundo no, na verse dinhi nga akong atong nabutang na ba? Psalms 119. Psalms 119 in verse number 24. Okay? Okay? Thy testimonies also are my delight. Dapat diri ka sa pulong sa Ginoo. Don't listen to what the ungodly says. Thy testimonies diri ka. Testimonies mo man ang pulong sa Ginoo. Kay naa diri ang panalangin. Are my delight and my counselors. Okay? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Diara. And my delight. And my counselor. Ang pulong sa Ginoo. Okay? Then, nor standeth in the way of sinners. Don't do what the ungodly does. Ayaw o gihimo kung unsay gihimo sa mga dili Kristohanon. For example, gihagit ka diha og manulis ka. Gihagit ka diha nga mag-inom ta. Okay. Sige librad tago lang ko diha. Kadang nasa luyo. Ingon na dayon ang atong mga kaila nga dire man ko to siliko grabe kinantahan ng video inom sakto. Kaila ka na oy. Kana go si konda mao ba? Dito din nagtapok kinantahan sakto. Sakpan ra gyapon. Okay? So muna, nor standeth in the way of the sinners, don't do what the ungodly says. In Psalms, kanay mo'y angay nimong sundon. In Psalms 119 in verse number 68, okay? Psalms 119, okay, thou art good and doest good. Teach me thy statutes.
So balik gihapon ta sa pulong sa Ginoo. Okay, kapit na. Dali kining oras oy. Nor sitteth in the way of the scornful. Nor sitteth, don't go where the ungodly goes. Number 1 nga atong tanaw diha ani nga verse is don't listen sa counsel or don't listen to what the ungodly says. Number 2, nor standeth in the way of sinners, don't do what the ungodly does. Then nor standeth or nor sitteth in the way of the scornful, don't go where the ungodly goes. Kristohanon ta, amen? Mga anak ta sa Ginoo. So dili na ta karniro, dili na ta kanding, karniro na ta sa Ginoo. So mao ni ang ikaduha mga igsoon nga atong makita dinhi nga sikreto sa panalangin. Barugi ang pulong sa Ginoo, straight lang sa pagpangalagad sa Ginoo. Straight lang ta. Kitang tanan apil ko. Wala may maayong tao na to ni. Grasyar gyud sa Ginoo. Okay? Last, kay hapit na. Kani give, sige day, palihog ko. Sa last na to nga, anara, give what belongs to God. Agoy. Asa na kaning paingon ni ron. Unsa naman ka ni ron? Give what belongs to God. Mo nang ikatulo nga sikreto sa blessing. Ihatag ang iya sa Ginoo. Ang tithes iya gid na sa Ginoo. Kung imong tan-awon sa Old Testament, ako na lang ikot. Pastor, dili man ni nagimiingon akong lolo mingon sana pangwarta ra man ang mga simbahan karon. Pangwartahan ra ka diha, ayaw diha. Pangayuan kag hala diha, wa man siya kasabot god, pero kita nga nakasabot sa pulong sa Ginoo, ug ang katupong wa pa pug kasabot nini, tun-an nato ang pulong sa Ginoo. Then ihatag nato kung unsay iya sa Ginoo. Nga naman, ingon ang Bible, nalimot lang ko sa verse, tithes is belongs to God. Give, and it shall be given. Ingon ang Bible, Malakay chapter 3, ito arahing abot na lagitan Wailing nga iguras Para sa itong pastor nagwali og, kadungog naman mo nagwali siya giving, sigitan ang mga membros oras. Ayang gibuhat pagkasunod, butangan pa niya hatag sa imong tithes. Paglingi pa niya, straight kayo Straight na kayo. Kaya pagtanaw niya, hatag man. Minaw siya. Okay? Ihatag ang iya sa Ginoo. Number 1 nga itong ihatag, atong tithes and offerings. Okay? Malakay 3:10, di ba? Atong basahon ng pulong sa Ginoo sa Malakay. Okay? Bring ye all the tithes. All the tithes. Anong all man? Dili mo ko na imo. Ang paghatag na to, ako nang balikon ato na ning giba na balik-balik. Sige, niyaging Domingo, gitudlo din ni pastor. Ang tithes is 10% na siya sa imong income. Then kanang tithes, dili gid na imo. Nganong ihatag mo na sa Ginoo kay dili imo. Dili gid na ato. Okay? So, sa mga bag-o pa nato diha, basin og matingala mo nga, kuyawa ba na simbahan diha? Sige man, no, dili mo, sama sa gingon sa tong pastor, dili mo kanang gipugos or dili mo kanang, wala mo gipugos nga buhat mo nini. Pero kung masabtan nini mo, wala girason nga dili nini mo buhaton. Okay? Kita nga mga Kristohanon. Tithes and offering. Bring ye all the tithes into the storehouse, di ba? Mao ni ang that there Rita. Balik sa. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing. Yan na ang blessing. And pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive. Give, and it shall be given unto you. Hatag, aron tagaan ka, sa ihatag sa Ginoo nimo, di ba? Hatag, sa sunod, aron pagatagaan. So, unsa ihatag sa Ginoo, unsa may return nimo kung dili ka mo hatag. Okay? Sa tithes and an offering. So, nasayod natin na. So, mo ni mga igsoon, ang sikreto sa panalangin mao ni barog sa pulong sa Ginoo, i-aplikar na to ang pulong sa Ginoo, straight lang ta sa itong pagpangalagad sa Ginoo, ihatag ang unsay iya sa Ginoo. Tulo lang kabutang. As a conclusion,
Balik ta sa Deuteronomy. Deuteronomy. Di ba? Sa Malakay, di ba? Tunglo mo kay mo na kabalo mo. So balik ta sa Deuteronomy, okay? Gusto tag blessing? Obey. Obey. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I commanded you this day. But sa verse 28, a curse. So nasayod na. Salamat ta sa Ginoo sa iyang pulong nga nagpahinumdum nato karon nga gagabion. Manindog ta palihog magampo ta. Kanimo amahan, Dios nga gamanan, salamat Ginoo sa imong gihatag nga kadaugan. Lord, it's only by grace Ginoo nga nahimo na, by your grace nahimo namo ni. Dili tungod kay mga maayo mi, kun dili tungod ra gyud nimo Ginoo. Sa Lord takos ka nga tagaan sa himaya ug dungog sa mga kadaugan sa among kinabuhi. Padayon ka nga magpa-remind ka namo Ginoo sa imong pulong. Ang sikreto dahil sa imong panalangin Ginoo naargid sa imong pulong. Lord, dili na kinahanglan na mga kutkuton pa sa yuta kinaana sa imong pulong. Musunod lang minini Ginoo. Lord, salamat sa imong pulong. Padayon ka mag-uban bisan pa man sa nahibilin nga takna sa pagserbisyo karon, ikaw Ginoo maghatag na magpanalangin padayon sa ngalan ni Hesus. Amen. Og amen.